Matapos nga ng biglaang pag-atake ni Yayoka ay ginamit ng kalaban niya ang abilidad niyang spacewalking, kaya naman napag-alaman ni Yayoka na ang kalaban niya ngayon ay isang maestro level. Agad na din itong nagtungo sa kanyang likuran, pero napansin din naman niya ito kaya mabilis siyang tumalon palayo sa lalaki. Agad na din siyang tumakbo palayo sa lalaki, na napapaisip sa kung anong ginagawa ni Yayoka, at kung sinusubukan daw kayang tumakas ni Yayoka matapos malaman na hindi siya kayang talunin. Hanggang sa mapansin nga niya ang dugo sa dinaanan ni Yayoka, at dito ay napapatanong siya sa kanyang sarili kung bakit may mga dugo sa daan. Hanggang sa maisip niya na malamang na si Yayoka ang may kagagawa nito, dahil sa pagkakaalam nga daw niya ay hindi naman niya napinsala si Yayoka, kaya muli ay napapatanong siya sa kung ano ang plano ni Yayoka. Samantala sinugitan nga ni Yayoka ang kanyang sarili, habang iniisip na madali lang para sa isang maestro o grandmaster na patayin siya. Pero dahil sa hindi siya agad pinatay nito ay naisip niya na nais siyang mahuli ng buhay ng kanyang kalaban. Naisip nga din ni Yayoka na malamang sa nagmula umano ang kalaban niya sa Looniverse, dahil dito sa Earth ay ilan pa lang naman ang maestro level, kaya siguradong nais siyang mahuli nito dahil sa ugnayan nila ni Lucio. At kung nais nga daw siyang magamit ng lalaking ito laban sa ating bida, ay mas nanaisin pa niyang mamatay kaysa mahuli siya ng buhay nito. Kaya naman sinugat niya ang kanyang sarili upang maubusan siya ng dugo. At dahil sa patuloy nga ang paghabol ng lalaki sa kanya, ay tinutok na niya ang patalim sa kanyang leeg. Kaya naman masyado ang kaba ng lalaki na hindi umano matatapos ang kanyang misyon, pero biglang lumabas ang isang bilog na barrier. At dito ay na-realize ni Yayoka na ang barrier na ito ay mula sa Jade Pendant o spiritual tool, na binigay ni Wen Zaipi sa kanya. At matapos ng mabalat ng barrier si Yayoka, ay nagpatuloy pa din naman sa pag-atake ang lalaki sa pagnanais na wasakin ito, hanggang sa mapamura na nga lang siya at mapatanong sa kung anong klase ng barrier ang bumabalot kay Yayoka. Dito ay natawa naman si Wen Zaipi, at sinabi na ang Jade Pendant ay regalo niya kay Yayoka, at magmumukha nga daw siyang kaiya-hiya kung sakaling ang barrier nito, ay mawasak ng isang pangkaraniwang grandmaster o maestro lamang. Nangiti na lang din naman si Yayoka habang sinasabi na mukhang may oras pa siya, kung saan matapos niyang ilabas ang kanyang cellphone, ay nangiti o natuwa din naman si Yu Fuyao. Dahil nga dito ay tinatanong ni Wen Zaipi kung simula pa lang ba, ay alam na ni Yu Fuyao na ibibigay ni Wen Zaipi ang pendant kay Yayoka upang magsilbi niyang proteksyon, sabay tanong kung bakit hindi siya pinigilan ni Yu Fuyao. Na-realize nga din ni Wen Zaipi na hinintay pa talaga ni Yu Fuyao na maibigay niya kay Yayoka ang pendant, bago niya hilingin na umalis na sila ni Zaipi dito sa Earth. Binigay o binigyan mo siya ng oras para magpaalam o ipagbigay alam kay Lucio ang sitwasyon niya, tama ba, wika pa ni Zaipi, sabay tanong kung hindi man lang ba siya nakaramdam ng saya matapos niyang makasama si Yayoka. Pero sinabi lang naman ni Yu Fuyao na ito lang ang paraan, para magalit niya ng husto ang ating bida at nang sa ganon ay sumunod o magtungo ulit ng Looniverse si Shu. Masyado ka talagang tuso, wika naman ni Wen Zaipi, sabay sabi na dahil dito ay siguradong kamumuhian at kasusuklaman siya ng ating bida, sinabi nga din ni Wen Zaipi na mas mainam kung tigilan na niya ito habang may pagkakataon pa siya. Pero sinabi lang naman ni Yu Fuyao na kung hindi umano sasabihin ni Wen Zaipi, ay siguradong hindi naman malalaman ng ating bida na siya ang may kagagawa nito. Nais nga lang din daw ni Yu Fuyao na tigilan na ni Shu ang pagsasayang niya ng oras dito. Dahil mas mainam kung magkakaroon siya ng galit bago bumalik sa Looniverse upang hanapin ang kanyang mga kalaban, nang sa ganun umano ay mas magtatagal o maaaring manatili na sa Looniverse ang ating bida, habang hinahanap ang kanyang mga kalaban. Samantala sinira naman ni Shu ang pintuan sa isang apartment, at matapos nga nito ay mabilis na tumakbo palabas ang isang lalaki, pero bago pa man ito makalayo sa kanya, ay agad niyang ginamit ang Yin Restoring upang atakihin ito, at matapos nga niyang mapatay ang lalaki ay sakto namang tumunog ang kanyang cellphone. Tinawagan nga siya ni Yayoka kaya tinatanong ng ating bida kung bakit siya tumawag, at kung mayroon bang problema. Hindi naman agad na nakapagsalita si Yayoka, hanggang sa ilang sandali pa ay sinabi nito na nais lang niyang marinig ang boses o tinig ng ating bida. Tinanong nga din niya kung nakaalis na ba ng Hako date si Shu, sabay sabi na mag-iingat siya sa kanyang paglalakbay at nagpaalam. Masyado nga ang inis ng lalaki dahil sa hindi niya mawasak ang barrier, habang itong si Yu Fuyao naman ay nakaramdam din ng inis, dahil hindi sinabi ni Yayoka ang kasalukuyan niyang sitwasyon kay Shu.
Nakuha pa ngang tanungin ni Wen Zaipi kung hindi daw ba ito ang inaasahan ni Yu Fuyao, na walang intensyon si Yayoka na ipaalam ang sitwasyon niya sa ating bida bago siya mamatay. Sinabi nga din ni Wen Zaipi na talagang pinapahalagaan ni Yayoka ang ating bida, dahil matapos niyang malaman na Grandmaster o Maestro ang kanyang kalaban, ay naisip niyang mas mainam kung hindi ito malaman ni Lu Shu upang hindi siya malagay sa panganib. Hanggang sa bigla nga itong nagulat matapos ilabas ni Yu Fuyao ang kanyang aura, kaya naisip ni Zaipi na hindi maprotektahan ng Jade Pendant si Yayoka, pag si Yu Fuyao na ang gumalaw. Kaya naman agad niya itong hinarangan, at sinabi na kahit pa hindi niya sabihin sa ating bida na si Yu Fuyao ang nasa likod ng lahat, ay sigurado umanong mare-realize o malalaman ni Shu ang may kagagawan nito pag umatake siya. At pag nangyari ngayon ay matutuon kay Yu Fuyao ang galit ng ating bida. Pero ilang sandali pa ay sinabi naman ni Yu Fuyao na pupuntahan pa din ni Shu si Yayoka. Hindi siya tangawika pa nga ni Yu Fuyao, sabay sabi na kahit magtungo pa siya dito upang tulungan si Yayoka ay walang magbabago sa kanyang plano. Tinanong naman ni Wen Zaipi kung sigurado daw ba si Yu Fuyao, na hindi kayang talunin ni Shu ang isang maestro kahit na A-rank pa lang siya, sabay sabi na wag niyang maliitin ang ating bida, dahil siya lang umano ang tao na may kakayahang baguhin ang resulta o kakalabasan ng laban. Ganun ba wika naman ni Yu Fuyao, sabay bukas sa isang space channel at sinabi na hihintayin na lang niya ang ating bida sa Luniverse, kaya naman nagpaalam na lang din si Wen Zaipi sa kanya. Samantala habang kausap nga ni Shu si Yayoka ay kinamusta niya ito, at naalala ang sinabi ni Mingyu na hindi pa daw bumababa ng bundok Hakodate si Yayoka, kaya naisip ng ating bida na mayroon umanong nangyari. Agad na din siyang lumipad palabas ng building, habang tinatanong kung nasaan si Yayoka na sinabi namang nakauwi na siya ng kanilang bahay, kaya hindi umano kailangang mag-alala ng ating bida na hindi naman naniniwala. Agad na ding sinabi ni Yayoka na gusto niya ang ating bida, sabay pinakiusapan si Shu na wag nang magtungo sa kanya, pero sinabi lang naman ng ating bida na maghintay lang si Yayoka sa kanya. Agad na din niyang kinain ng isang starfruit, at dito ay naisip ng ating bida na isa lang ang posibilidad kung bakit ayaw ni Yayoka na magtungo siya dun, at yun ay ang mas malakas ang kaharap o pwede nilang makaharap na kalaban. Iniisip nga din niya kung anong klase daw kaya ng lakas meron ang kalaban, kung pick ba ng A-rank o isang Grandmaster ba o kung madami ba sila, pero hindi na nga daw mahalaga yun dahil pagdating niya ay papatayin niya ang lahat. Agad na din niyang napansin ang kakaibang enerhiya sa di kalayuan, kaya naisip ni Shu na mayroon umanong tumitipon sa spiritual energy dito sa Earth sa lugar na yon. Ito nga ay ang lalaki na kalaban ni Yayoka, kung saan ay tinipon nito ang enerhiya sa kanyang kamay, habang tinatanong kung tapos na bang magpaalam si Yayoka sa mga mahal niya sa buhay. Dito nga ay sinabi ng lalaki na nung una ay minaliit niya ang barrier ni Yayoka, pero ngayong natipunan niya ang kanyang lakas ay iba na umano ang sitwasyon. Naisip naman ni Yayoka na plano na talagang gamitin ng kanyang kalaban ang tunay niyang lakas, kaya malamang umano sa masisira na din ang Jade Pendant na binigay ni Zaipi, sabay sabi na kailangan ng matapos ang lahat bago pa dumating ang ating bida. Sinabi nga din niya kay Shu na mas mainam kung tumakbo o tumakas na lang siya, dahil wala nang dahilan upang ilagay pa niya sa panganib ang kanyang buhay. Kasabay nga ng paghulog ni Yayoka sa kanyang cellphone, ay naglakad din ito palapit sa lalaki na mabilis namang inatake si Yayoka, habang tumatawa at tinatanong kung nais na bang lumabas ni Yayoka sa barrier, dahil sa naglakad nga ito palapit sa kanya. At habang patuloy nga ang pag-atake ng lalaki, ay sinasabi nito na sa pagkakataon nito umano ay matatapos na ang kanyang misyon, kung saan ay makakapag-report na siya pabalik sa kanilang master. Pero bigla na lang itong nagulat, dahil ang patuloy at malakas niyang pag-atake ay hindi man lang umano nagdulot ng kahit kaunting pinsala sa barrier. Sabay tanong kay Yayoka kung pinaglalaroan daw ba siya, dahil kanina lang ay naglalakad ito palapit sa kanya o palabas sa barrier. Sinabi lang naman ni Yayoka na sinubukan naman niyang lumabas, pero bumangga nga daw siya sa barrier kung saan ay sumakit pa ang kanyang ilong. Kaya naman masyado ang tawa ni Wen Zaipi, dahil sino daw bang mag-aakala na ang kayamanan o Jade Pendant na binigay niya kay Yayoka, ay hindi lang atake ang kayang pigilan, kundi kaya ding pigilan ang pagpapakamatay ng may gamit nito. Buti na nga lang daw at mas mautak siya kay Yu Fuyao, dahil nalaman niya ang lahat ng plano nila, at gayon na din ang mga cultivator na kasangkot sa planong ito. Matagal na nga daw siyang nagmamatsyag para alamin lang ang lahat ng mga ito, kung saan ay sinabi din niyang maganda at talentado si Yayoka,
pero nabubulagan nga daw ito sa pag-ibig niya sa ating bida. Dito nga ay sinabi din ni Wen Zaipi na maghintay lamang si Yayoka dahil parating na ang ating bida, at kahit nga daw hindi pa niya alam ang kalalabasan ng lahat pagdating ni Shu, ay nararamdaman o pakiramdam naman daw niya, na maging ang Grandmaster o Maestro na kalaban nila ngayon, ay walang magagawa sa ating bida. Habang ang kalaban nga nila, ay napapatanong na lang din sa kung anong klase daw ng barrier ang bumabalot kay Yayoka, napapatanong na nga lang din siya sa kung sino daw kaya ang may gawa nito, dahil maging siya na isang Grandmaster na ay wala pang magawa para sirain ang barrier. Gayunpaman ay hindi nga daw siya papayag na hindi matapos ang kanyang misyon, kaya wala na siyang ibang paraan pang naiisip kundi gamitin ang kanyang trump card. Habang muli nga niyang tinitipon ng enerhiya sa kanyang braso, ay iniisip nito na dapat niyang matapos ang misyon na ito kahit na anong mangyari. Ilang daang taon na nga daw silang naghihintay para lamang sa pagkakataong ito o pagbabalik ng hari, kaya hindi siya pwedeng tumigil. At matapos nga nitong matipon ng enerhiya sa kanyang mga kamay, ay agad itong tumalon at naglunsad ng isang malakas na pag-atake, kaya naman nakaramdam na lang din ng takot si Yayoka habang iniisip na, ito na ang kanyang katapusan at hindi na niya muling makikita ang ating bida. Pero bigla itong nagulat nang makita niya ang dalawang nagliliwanag at mabilis na patungo sa kanilang direksyon, at ito nga ay walang iba kundi ang mga flying swords ng ating bida. Agad naman din itong napansin ng lalaki, kaya tinihil niya ang pag-atake sa barrier upang harangan ang mga flying sword, habang si Yayoka naman ay hindi makapaniwala na bumalik si Shu at pinuntahan siya nito upang iligtas. Dito nga ay sinabi ni Shu na isa talagang Grandmaster ang kanilang kalaban, dahil napigil nga daw nito ang pag-atake ng kanyang flying sword. Nagagalit namang sinabi ng lalaki na ikaw pala yan, Commander Lu, ang kinikilalang pinakamagandang lalaki na isang stage 1, with negative points. Pero sayang nga daw ang gandang lalaki ng ating bida, dahil kahit nasa peak pa siya ng pagiging stage 1, ay sigurado umano ang lalaki na hindi kakayanin ni Shu ang lakas ng isang Grandmaster. Agad nga din siyang naglunsad ng pag-atake patungo sa ating bida, kaya naman masyado ang pag-aalala ni Yayoka at sinabi na kailangang mag-ingat ni Shu, kakaiba ang abilidad na mayroon siya wika pa nga nito. Huwag mo akong alalahanin, alam ko ang ginagawa ko, wika naman ni Shu, na nais lang daw maramdaman ang lakas ng pag-atake ng lalaki, at sa ganitong paraan nga daw ay malalaman niya kung may pag-asa ba talaga siyang manalo. Agad nga din niyang ginamit ang Yin Restoring upang balutin ang kanyang sarili, pero sinabi naman ng lalaki na wala umanong silbi ang ginagawa ng ating bida, dahil ang tila isang net na abilidad umano ni Shu ay hindi mapipigilan ang pag-atake niya. Agad na nga din siyang umatake, pero bigla siyang umatras matapos may mapansing kakaiba, at iniisip nga nito na hindi daw pangkaraniwan ang mga hibla ng enerhiyang nilabas ni Shu. Akala nga daw niya nung una ay isang klase lang din ito ng barrier upang depensahan ang kanyang pag-atake, pero matapos nga ng pag-atake niya ay napansin niya, na ang bawat hibla umano nito ay mas matalim pa sa espada. Sabay tanong sa kung anong klase ng spiritual tools daw kaya ito, dahil may kakayahan itong umatake at dumipensa. Napapatanong na nga lang din siya sa kanyang sarili kung ilang kakaibang spiritual tools daw kaya meron ang ating bida, dahil maging ang dalawang flying sword nga daw ni Shu ay kakaiba din, sabay sabi na kahit hindi makapangyarihan ang pag-atake nila ay matitibay naman ang mga ito. At dahil nga dito ay naisip niyang kailangan niyang mapatay ang ating bida, upang makuha umano ang mga kayamanan at spiritual tools na meron siya. Muli nga siyang naglunsad ng pag-atake, habang si Shu naman ay ginamit din ang Yin Restoring niyang abilidad upang harapin ito, at sa pagsugod nga ng kanyang kalaban ay sinabi pa nito na lahat umano ng kayamanan ng ating bida, ay makukuha na niya matapos niyang mapatay si Shu. At matapos nga ng kanilang naging salpukan ay nagkaroon ng malakas na pagsabog, at wala ngang magawa si Yayoka kundi tumulo ang kanyang luha, habang sinisigaw ang pangalan ng ating bida. Sa pagbaba nga ng lalaki ay sinabi nito na hindi niya inaakala na papahirapan siya ng ating bida, hindi nga din daw niya lubos akalain ang tila hiblang abilidad ni Shu sa kanyang kamay, ay kayang magdulot ng pinsala maging sa Grandmaster na tulad niya. At dahil naman sa nasaksihan ni Yayoka ay hindi na ito nakapagsalita, at bigla na lang ding tumulo ang kanyang mga luha, hanggang sa bigla nga silang nagulat nang biglang magsalita si Shu, at sinabi na hindi pa tapos ang kanilang laban pero nais na ng lalaki na makuha ang mga spiritual tools niya. Dito nga ay sinabi ni Shu na wag nang pangarapin ng lalaki ang kanyang mga spiritual tools,
Dahil ngayong gabi ay sigurado umanong mamamatay ang lalaki at mga taong nasa likod niya. Dahil sinumang magnanais na saktan si Yayoka ay papatayin niya. Hindi naman makapaniwala ang lalaki na buhay pa din ang ating bida, nakita at alam nga daw niya na tumama kay Shu ang ginawa niyang pag-atake, kaya napapatanong na lang din siya sa kanyang sarili kung isang stage 1 ba talaga is Shu, dahil masyado umanong malakas ang kanyang kapangyarihan at katawan. Habang ang ating bida naman, ay iniisip lang na hindi pala talaga ganun kadali na labanan ang mga Grandmasters, pero buti na nga lang daw at matibay ang kanyang depensa. Agad na din niyang nilabas ang isa pang Galaxy Fruit, at sinabi na ito ang susi upang matapos na ang kanilang laban. Habang hawak nga ni Shu ang prutas ay iniisip niya na ang kailangan na lang niyang gawin ay kainin ito, habang ang lalaki naman ay agad na ginamit ang kanyang spacewalking na abilidad. Kung saan matapos itong isubo ng ating bida, ay naiisip ng lalaki na tila may kakaiba umano sa prutas na yon, kaya naman agad-agad siyang nagtungo sa likuran ni Shu upang maglunsad sana ng pag-atake. Pero bigla na nga lang siyang nasilaw sa liwanag, at tila napunta sa kung saan ang kanyang kaisipan kaya naman nabalot siya ng pagtataka. Habang si Shu naman ay agad na nabalot ng enerhiya, at dahil nga sa energy wave nito ay tumilapon ang lalaki na napapatanong na lang sa kung anong nangyayari. Habang patuloy ngang nagtitipon ng spiritual energy patungo sa ating bida, ay sinabi ng lalaki na karapat-dapat talagang tawaging pinakamalakas na stage 1 cultivator ang ating bida. Pero matapos magtipon ng mga ulap at magkaroon ng pagkulog at pagkidlat, ay napapatanong na lang ang lalaki kung bakit may kaparusahan ng langit dito, at kung bakit umano biglaan yata ang pag-breakthrough ni Shu. Sa pagkakataong ito nga, ay ang ibig sabihin naman ng love o pag-ibig naman ang kailangang unawain ng ating bida, pero dahil nga sa mga taong nakapalibot sa kanya, ay matagal na niyang nauunawaan ang ibig sabihin ng pag-ibig. At dito ay iniisip ng ating bida na nabubuo pa lang ang kaparusahan ng langit, pero sigurado umanong mayroon na ang bagong flying sword niya sa pag-rank up niyang ito. Kaya mas mainam kung masubukan niya agad ito sa isang Grandmaster na kasalukuyan niyang kalaban, sabay tawag sa bago niyang espada na Noon Toxic. Pero wala ngang lumabas na espada dahilan upang magtaka ang ating bida, na napapatanong na lang din kung bakit ang bagong espada umano niya ay mukhang hindi masunurin. Agad na din niyang pinuntahan ang kanyang nebula upang hanapin ang bagong espada, pero bigla namang lumabas ang River and Mountain Seal sa kanyang katawan, kaya agad niya itong hinabol at hinawakan. Hanggang sa ilang sandali pa, ay biglang nagtungo ang enerhiya sa kanyang Mountain and River Seal, kung saan ay unti-unti nga ding binalot ng enerhiyang ito ang kanyang gourd. At matapos itong mabalat ng enerhiya, ay unti-unting nagkaroon ng lamat ang maliit na patalim sa loob ng gourd, kung saan matapos itong maglabas ng malakas na liwanag, ay nagbago ang kulay ng gourd at anyo ng espada sa loob nito. Dito nga ay napapatanong ang ating bida kung bakit umano ang gourd at immortal slaying sword, ay nagbago ang itsura sabay tanong na din sa kanyang sarili kung ito ba ang Noon Toxic o bago niyang spiritual tools. Habang ang kalaban naman niya ay hindi makapaniwala, dahil naglabas na naman daw ng bagong spiritual tools ang ating bida, sabay tanong sa kung ilang spiritual tools pa daw kaya ang meron si Shu. Hanggang sa bigla ngang nagkaroon ng malakas na pagkidlat at kulog, kaya naisip ng mga ito na paparating na umano ang kaparusahan ng langit, habang ang kalaban naman ng ating bida ay napapatanong sa kung bakit kakaiba daw umano yata ang kaparusahan ng langit na ito. Agad na nga ding ginamit ng lalaki ang spacewalking niyang abilidad dahil sa takot nito sa kaparusahan ng langit, pero ginamit naman ni Shu ang gourd at tinawag nga niya ang lalaki sa pangalang Zhu Shengyu, dahilan upang biglaan siyang mapalingon at magtaka na lang sa kung ano ang nangyayari. Habang si Shu naman ay masyado ang tuwa, dahil ngayon ay nagagamit na ulit niya ng maayos ang gourd, iniisip nga din ni Shu na hindi pa siya tapos sa kanyang pag-breakthrough, pero ang Grandmaster na tulad ni Shengyu, ay hindi kayang pigilan ang epekto o abilidad ng gourd na mapalingon ang sinumang tawagin niya. Agad na din niyang tinawag ang kanyang mga flying sword na kinuha ng lalaki, kaya naman mabilis na kumawala ang mga ito mula sa kamay ng lalaki at bumalik sa ating bida. Matapos nito ay sinabi ni Shu na dapat na nilang tapusin ang kanilang laban, dahil kailangan pa nga daw niyang harapin ang kaparusahan ng langit, habang ang lalaki naman ay sinabi na kakatungtong lang daw ng ating bida sa Grandmaster, sabay tanong kung sa tingin ba ni Shu ay kaya siyang talunin. Bakit hindi na lang natin subukan, wika naman ni Shu kasabay ng kanyang pag-atake, kaya naman agad na nilabas ng lalaki ang kanyang aura at tinipon ng enerhiya sa kanyang paligid,
Habang si Yayoka naman ay iniisip lang na hindi na niya kailangang mamatay, para maprotektahan ang ating bida, sabay sabi na kahit sino ay siguradong hindi inaasahan ang lakas ng taong mahal niya, o ating bida.